Nagsimula ang pelikula sa Denmark, noong panahon ng mga Viking. Sa tuktok ng isang bundok, isang higante ang masayang nakikipaglaro sa kanyang maliit na anak na nagngangalang Grendel. Nang hindi inaasahan, biglang dumating ang chief ng isang Danish tribe kasama ang kanyang mga tauhan, at nandoon sila para patayin ang higante. Gayunpaman, bago pa nila siya maabot, nakita sila ng higante sa di kalayuan. Upang protektahan ang kanyang anak, mabilis niya itong binuhat at tumakbo sa kabilang bahagi ng bundok. Sa kabila nito, naabutan siya ng chief at ng kanyang mga tauhan. Itinago ng higante ang kanyang anak sa gilid ng bundok at sinubukang takutin ang mga lalaki sa halip na labanan sila, umaasang matatakot ang mga mandirigma. Gayunpaman, hindi sila umatras. Inatake nila siya ng mga palaso, mga sibat, at nagliliyab na mga sulo. Dahil dito, nawalan ng balanse ang higante, bumagsak sa bundok at agad na namatay. Mula sa kanyang pinagtataguan, tahimik na pinagmasdan ng munting si Grendel ang lahat. Kalaunan, lumapit ang chief sa gilid ng bundok at tinanggal ang kanyang helmet. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang batang higante. Sa sandaling yun, kinonsidera niya ang pagpatay sa kanya, ngunit dahil bata pa lang ang higante, nagpa siya ang chief na iwan siya ng buhay. Pagkatapos nito, ang maliit na higante ay bumaba sa bundok at nakita niya ang walang buhay na katawan ng kanyang ama malapit sa dagat. Sinubukan niyang paladkarin ito palayo sa mga uwak at vultures, ngunit napakabigat nito para sa kanya. Sa huli, gumamit siya ng espada para putulin ang katawan at dinala ang mga labi nito sa isang kuweba. Makalipas ang maraming taon, malaki na ang batang higante. Ngunit araw-araw, kapag tinitingnan niya ang putol na ulo ng kanyang ama, umiiyak siya sa kalungkutan at naaalala siya. Samantala, sa tribo ng mga Danish Viking, isang pari ang nagsagawa ng isang seremonya para sa pagbubukas ng isang bagong tavern, at ipinaalam sa chief na sa wakas ay handa na ito. Sa kabilang banda, ang higante, na naghintay ng maraming taon upang ipaghiganti ang kanyang ama, sa wakas ay lumabas na sa kanyang kuweba. Nang gabing yun, habang nagdiriwang ang ilang Viking sa loob ng tavern, dumating ang higante. Inatake niya ang bantay sa labas, at pagkatapos ay pumasok na sa tavern. Sa loob, walang awa niyang pinatay ang lahat ng mga Viking. Kinaumagahan, dumating ang chief sa tavern kasama ang kanyang mga tauhan, at nabigla siya sa nakitang eksena. Ang mga katawan ng mga mandirigmang Viking na nagpalipas ng gabi doon ay nakakalat sa buong paligid. Tinanong ng chief ang kanyang commander kung nasaan siya noong nangyari ito. Sumagot ang commander na nasa nayon siya, at ang ilang mga kabataang lalaki ay nanatili doon pagkatapos uminom, ngunit hindi niya alam kung sino ang pumatay sa kanila. Ang kakaiba dito, walang babae o matanda ang nasaktan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa mga Viking ng Gateland, na ang pinuno ay si Leo, isang sikat na Viking warrior. Gaya ng dati, sumakay sila sa kanilang mga barko upang magsagawa ng mga pagsalakay. Gayunpaman, habang naglalakbay, napilitan silang huminto sa Denmark dahil sa lamig ng panahon. Nang gabing yun, lumapit ang Danish chief sa bundok kasama ang kanyang tauhan, at sumigaw para hamunin ang higante. Ngunit nang humakbang siya paabante, lumitaw ang higante mula sa likuran at hinampas ang gwarda sa ulo. Mula sa malayo, nasaksihan ito ng chief at sinugod siya ng kanyang espada. Ngunit bago pa niya ito maabot, tumakas ang higante. Hindi maintindihan ng chief kung bakit hindi siya direktang inaatake ng higante, at inaatake lamang ang kanyang mga tauhan. Kinaumagahan, nagtipon ng buong tribo sa pinangyarihan ng mga pagpatay. Sinabi ng asawa ng chief na maraming Viking na lalaki ang napatay, at nagtanong kung ano ang mangyayari sa kanilang mga balo ngayon. Kung magpapatuloy pa ito, hindi magtatagal ay mga byuda na lang ang matitira sa nayon. Ang chief ay walang sagot o solusyon sa problemang ito. Kalaunan, pinuntahan ng kanyang asawa si Selma, isang babaeng nag-iisa sa labas ng nayon sa bundok. Tinanong niya kung nakikita ni Selma ang kamatayan bago ito dumating, at tinanong kung mamamatay ang kanyang asawa sa parehong paraan. Sumagot si Selma na pinaalis siya ng lahat sa komunidad, tinawag siyang masama, at ngayon ay lumalapit sila sa kanya para humingi ng tulong. Sinabi ng asawa ng chief na hindi niya kasalanan ang nangyari kay Selma, ngunit tumugon si Selma na hindi na ito mahalaga. Tungkol naman sa kanyang asawa, hindi siya mamamatay sa kamay ng higante. Samantala, ang mga Viking ng Gateland, sa ilalim ng pamumuno ni Leo, ay dumating sakay ng kanilang barko at dumaong malapit sa pamayanan kung saan nakatira ang mga Danish tribe. Nang makita sila ng isang sundalong Danish, nagbabala siya na ang lupaing ito ay pag-aari din ng mga Viking. Kung dumating sila doon upang gumawa ng raid, dapat silang umalis kaagad.
Nang marinig ito, ipinakilala ni Leo ang kanyang sarili bilang ang sikat na Viking warrior, at ipinaalam na nais lamang niyang magpahinga doon ng ilang araw. Sinabi ng sundalo na marami na silang narinig tungkol sa kanya at dadalhin siya upang makilala ang kanilang chief. Pagkatapos nito, nakilala ni Leo at ng kanyang mga tauhan ang chief, na natutuwang makita siya at nagkomento na noong huling beses na nakasama niya ang kanyang ama, bata pa si Leo. Nang gabing yun, nag-organisa ang pinuno ng isang piging sa tavern para kay Leo at sa kanyang mga tauhan. Tinanong ni Leo kung bakit napakaraming balo doon at kakaunti ang mga lalaki. Ipinaalam sa kanya ng chief ang tungkol sa mga pag-atake sa gabi ng higante. Nang marinig ito, sinabi ni Leo na kung gabi-gabing darating ang higante upang patayin ang mga lalaking Viking, mula ngayon, siya at ang kanyang mga tauhan ay maghihintay sa kanya. Pagkatapos ng piging, lumitaw ang higante sa labas ng tavern. Una, inamoy niya muna ang pari at dumiretso sa pintuan, pagkatapos ay inamoy upang tingnan kung ang mga Viking sa loob ay mga lokal o dayuhan. Sa loob, na-realize ni Leo at ng kanyang mga mandirigma na dumating na ang higante at mabilis na naghanda para sa labanan. Gayunpaman, naramdaman ng higante na ang mga mandirigma sa loob ay hindi mga lokal na Viking. Imbes na pumasok, umihi siya sa nakasarang pinto. Nang sumugod ang mga Viking sa labas, wala na doon ang higante. Kinaumagahan, sinabi ng chief kay Leo na nakapagtatakang walang napatay kagabi. Sumagot si Leo na dumating ang higante, ngunit sa halip na makipaglaban, umihi lang ito sa pinto at umalis. Pagkatapos nito, umalis si Leo kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan at ilan mula sa tribo upang hanapin ang higante sa mga burol, umaasang mapapatay siya. Ngunit pagkatapos maghanap sa maraming lugar, hindi nila siya nahanap. Sa pagkadismaya, bumalik na sila sa nayon. Maya-maya, mag-isang nakipagkita si Leo kay Selma, na nakatira sa labas ng nayon malapit sa bundok. Sinabi ni Leo na narinig niya na nakikita ni Selma ang kamatayan bago ito dumating. Nang tanungin kung bakit siya pumunta doon, ipinaliwanag ni Leo na gusto niyang malaman kung ilang kamatayan ang mangyayari sa labanang ito sa pagitan ng higante at ng mga Viking, at kung mamamatay ba ang higante o hindi. Mahalagang malaman ito dahil gusto niyang protektahan ang kanyang mga tao, ngunit pinaalam ni Selma na hindi siya bahagi ng mga taong yon. Noong bata pa siya, dinala siya rito ng pamangkin ng chief at pinilit siyang mamuhay sa kahihiyan. Tungkol naman sa tanong niya, oo, nakita na niya ang hinaharap. Mapapatay ang higante, ngunit marami ding Viking ang mamamatay, at ang lupain ay mabababad sa dugo. Bago pa makapagtanong ng higit pa si Leo, dumating ang kanyang mga kasamahan. Kalaunan, nakipag-usap ng pribado si Leo sa chief at nagtanong kung nakapatay na ba ang higante ng babae, bata, o matanda. Tumugon ang chief na hindi, at sinabing mga lalaking Viking lang ang pinapatay nito. Na-realize ni Leo na nangangahulugan ito na siya ay matalino at disiplinado. Tila nagulat ang chief at sinabing pinapatay ng higante ang kanyang mga tao, ngunit pinupuri siya ni Leo. Sumagot si Leo na hindi niya pinupuri ang higante, ngunit merong dahilan kung bakit mga lalaki lamang ang pinapatay niya. Nang gabing iyon, muling naghintay si Leo at ang kanyang mga mandirigma sa loob ng tavern para sa higante. Nang marinig nila ang ingay ng kanyang pagdating, tumakbo sila palabas na nakataas ang mga espada, ngunit gaya ng dati, ang higante ay wala kahit saan. Sa pagkadismaya, bumalik na lang sila sa tavern. Kinabukasan, pinuntahan muli ni Leo si Selma at tinanong kung paano mapapatay ang higante. Gayunpaman, sumagot lang si Selma na dapat na siyang umuwi kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay dinala siya ni Selma sa kanyang cabin at ginawan siya ng orasyon upang subukang makahanap ng sagot. Sa sandaling yun, narinig ni Leo ang boses ng higante sa labas. Agad siyang tumakbo palabas, ngunit ang higante, nang makita siya, ay tumakas. Sumakay si Leo sa kanyang kabayo at hinabol ang higante, ngunit bago pa siya makahabol, umakyat ang higante sa bundok. Sinundan din siya ni Selma at nakarating doon. Tinawag ni Leo ang higante at hinamon ito na labanan siya, at nagtanong kung bakit patuloy siyang tumatakbo. Sumagot naman ang higante sa sarili niyang wika. Naintindihan ito ni Selma at sinabi kay Leo na ipinahayag ng higante na ang laban niya ay hindi sa kanya. Siya at ang kanyang mga tauhan ay hindi sinaktan ng higante, at ito ang dahilan kung bakit hindi niya sila inaatake. Nang marinig ito, nagulat si Leo at bumalik kasama si Selma sa kanyang cabin. Doon, tinanong ni Leo kung bakit gumagala ang higante doon. Ipinaliwanag ni Selma na pinilit siya ng pamangkin ng chief sa isang makasalanang buhay, ngunit namatay siya sa kanyang kama. Sinisisi siya ng mga tao sa kanyang pagkamatay at pinatalsik siya sa tribo.
Simula noon, mag-isa na siyang tumira doon. Maraming lalaking Viking ang pumupunta gabi-gabi para tikman siya, ngunit simula nang lumitaw ang higante, wala na sa kanila ang nangahas na pumunta sa kanya. Sa makatuwid, hindi niya ito tutulungan na patayin siya dahil ang kawawang higante ay nagdusa na ng labis. Matapos itong marinig, bumalik si Leo sa chief at sinabi sa kanya na sa pamamagitan ni Selma, nakipag-usap siya sa higante. Sinabi sa kanya ng higante na trinato siya ng napakalupit ng mga Viking, at ito ang dahilan kung bakit siya naghahanap ng paghihiganti. Tila nabahala dito ang chief, at sinabi kay Leo na kakausapin niya siya tungkol dito mamaya. Nang maghanda si Leo na bumalik sa kanyang mga tauhan, nakita niya ang isang lalaking may kapansanan, na malupit na binubugbog ng ilang mga bata. Kaya naman, inilayo ni Leo ang mga bata. Sinabi ng lalaki na ang kanyang ama ay nakipaglaban sa ama ng higante noon, at ito ang dahilan kung bakit pinatay ng higante ang lahat ng lalaki sa kanyang pamilya. Alam niya kung saan nakatira ang higante at ginagarantiya niya na maaaring pumunta doon si Leo at ang kanyang mga tauhan para patayin siya. Nang marinig ito, tumulak na si Leo at ang kanyang mga mandirigma patungo sa bundok kung saan matatagpuan ang kuweba ng higante. Kasama ang lalaking may kapansanan bilang gabay, pumunta sila sa ibaba malapit sa baybayin at umakyat sa bundok hanggang sa makita nila ang tanging entrance sa kuweba. Nang sinubukan ng isang Viking na pumunta sa ibaba, nadulas ang kanyang paa, ngunit mabilis siyang hinila ng iba pabalik. Pagkatapos nito, wala ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na pumasok. Sa halip, umihi sila malapit sa entrance ng kuweba at pagkatapos ay bumalik na sa bangka. Nang hindi inaasahan, mula sa ilalim ng tubig, inatake ng nakatagong higante ang Viking na umihi malapit sa kanyang kuweba. Gayunpaman, mabilis na umatake ang kanyang mga kasamahan, kaya napilitan ng higante na umatras sa ilalim ng tubig. Pagkatapos nito, bumalik ang grupo sa tavern at magdamag na naghintay para sa higante. Ngunit sa pagkakataong ito, ang higante ay hindi nangahas na pumasok. Kinaumagahan, lumabas muli si Leo at nakitang pinatay ng higante ang may kapansanang sundalo na nagturo sa kanila ng daan patungo sa kuweba. Dahil dito, nagpasya si Leo at ang mga Viking na bumalik sa kuweba ng higante, ngunit sa pagkakataong ito, gumamit sila ng lubid upang marating ang entrance ng kuweba. Nang makapasok, nakita nila ang mga kakaibang bagay na nakakalat kung saan-saan. Binasag ng isang Viking ang bungo ng ama ng higante at inihian ito. Ang higante ay wala sa sandaling yun, ngunit nang bumalik siya at natagpuan ang basag na bungo, agad niyang naintindihan kung sino ang pumasok sa kanyang kuweba. Nang makita ang pagkakasala laban sa kanyang ama, labis na nagalit ang higante. Nang gabing yun, habang natutulog ang mga Viking sa loob ng tavern, walang awa silang inatake ng higante, at pinatay ang lalaking bumastos sa bungo ng kanyang ama. Nang makita ito, si Leo ay nagsimula na ring makipaglaban, ngunit masyado siyang mahina kumpara sa higante. Sinubukan ng higante na tumakas sa bubong, ngunit hinawakan ni Leo ang kanyang binti at pagkatapos ay ibinalot ang isang mabigat na kadena sa kanyang braso. Sa sobrang galit, sinuntok ng higante si Leo at lumaban upang palayain ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang kamay ay nahuli sa kadena. Bago pa makaatake ang iba, pinutol ng higante ang sarili niyang braso para makatakas. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa dagat, ngunit bago pa makalayo, bumagsak siya at namatay sa dalampasigan. Sa sandaling yun, ang kanyang katawan ay kinaladkad sa ilalim ng dagat ng isang hindi nakikitang puwersa. Kinabukasan, ang mga Viking ay nagluksa sa kanilang mga namatay na kasamahan at sinunog ang kanilang mga katawan. Lumapit si Leo sa chief at sinabi na kalahati lang ng katotohanan ang sinabi niya sa kanya. Ngayong patay na ang higante, dapat ay sabihin na niya sa kanya ang lahat. Inamin ng chief na minsan nilang pinatay ang ama ng higante ng walang dahilan, at dahil dito, lahat ay nagbabayad sa kanilang kasalanan. Nang gabing yun, isinabit ng mga Viking ang naputol na kamay ng higante sa tavern at nagdiwang, sa paniniwalang patay na ito. Kalaunan pagkatapos ng piging, karamihan sa kanila ay umuwi, habang si Leo naman ay pinuntahan si Selma para kausapin siya. Sinabi sa kanya ng babae na tulad ng kanyang babala, wala na ang higante ngunit magkakaroon pa rin siya ng higit pang pagdurusa. Isiniwalat din niya na ilang taon na ang nakalilipas, pumunta sa kanya ang higante. Minsan na niya itong nakabembangan, ngunit pagkatapos noon, hindi na siya nito muling ginalaw. Dagdag pa ni Selma, hindi naman talaga masama ang higante, dala-dala niya lang ang sakit ng kanyang pagkabata. Habang nag-uusap sila, naging malapit sina Leo at Selma, na kalaunan ay nauwi sa pagpapalakpakan ng dalawa. Kalaunan ng gabing yun,
ang ina ng higante ay sumalakay sa nayon, kung saan pinatay niya ang isang pari sa daan. Pagkatapos nito, pumasok siya sa tavern at pinatay ang lahat ng Viking na nasa loob, bago kinuha ang putol na kamay ng kanyang anak. Samantala, isang maliit na batang lalaki ang palihim na lumapit kay Selma. Sinabi niya sa kanya na huwag maingay, at pagkatapos ay umalis kasama siya. Sa tavern, naniniwala ang Viking chief na buhay pa ang higante at responsable siya sa mga bagong pagpatay. Sa sobrang galit, sinimulan nila ang paghahanap sa kanya. Nang makarating sa baybayin, nakita nila ang pugot na ulo ng isa pa nilang kasamahan, at mas lalo pang tumaas ang hinala ni Leo na baka buhay pa talaga ang higante. Nagmamadali siyang pumasok sa kuweba ng mag-isa, at pagkatapos ay sumisid sa tubig. Sa loob, nakita niya ang katawan ng higante na nakahiga sa isang bato, ngunit habang papalapit siya, bigla siyang inatake ng ina ng higante mula sa likuran. Sinakal siya nito, ngunit kumuha si Leo ng isang bato at ihinampas ito sa kanyang ulo. Pagkatapos ay kumuha siya ng espada at pinatay ang babaeng higante. Sa sandaling yun, dumating ang batang lalaki kanina na may hawak na espada. Nang makita siya, napagtanto ni Leo ang katotohanan. Ang batang ito ay walang iba kundi ang anak ni Selma at ng higanteng si Grendel. Nang mabalot ng pagsisisi, ibinaba ni Leo ang kanyang sandata at hindi siya sinaktan. Kalaunan, bumalik si Leo sa tribo at ipinaalam sa chief na ang higante at ang kanyang ina ay talagang patay na ngayon. Bago umalis, hinanap niya muli si Selma at binalaan siya na kapag natuklasan ng mga tao na may anak ang higante, papatayin nila silang dalawa. Mahinahong tumugon si Selma na ang sikretong ito ay mananatili lamang sa pagitan nila. Nang masabi ito, lumayo na si Selma. Sa huling eksena, gumawa si Leo ng libingan para sa higante at sa kanyang ina sa labas ng cabin ni Selma. Mula sa malayo, pinapanood ng batang higante ang lahat ng may luha sa kanyang mata. Pagkatapos nito, si Leo at ang kanyang mga kasamahan ay naglakbay na pabalik sa Gateland, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.